Hi guys! Today magkaroon tayo ng shoe review ng 361 Degree Burning Battle 2 Icon. Ito guys to be honest, hindi ko malaman kung bakit lagi pa rin itong nire-request sa akin kahit luma na itong sapatos na to. And syempre mabait ako pag bibigyan ko kayo. Kasi for me kaya hindi ko siya kagad binili, hindi ko siya ni-review. Kasi parang wala naman ako ibang nakikitang parang special sa kanya. Pero doon pala ako nagkamali. May reason pala kung bakit nyo to palaging nire-request. And yan guys ang sasabihin ko sa inyo kasi talagang nagulat ako dito sa sapatos na to. Kaya guys, samahan nyo ko. I-review na natin to. Let's go! Hey, I ain't never giving up. Said I never give up. Pero bago tayo mag-start, kung first time mo pa lang sa channel na to, mga ganitong content naman yung hilig mo, shoe review, fitness-related videos, mag-subscribe ka na. I-click mo na rin yung bell icon para lagi ka updated sa mga next videos ko. Na-try ko na yung isa pang version nito, yung Burning Combat, na almost the same naman talaga sila. Parang kung titignan ko dito, magkaiba lang sila ng uppers. Pero almost the same sila ng midsole, ng mga technology meron. And parang mas pipiliin ko naman talaga to. Punta na nga tayo sa aesthetic and material nandun naman na tayo. Mid-cut to high-cut nga po talaga siya. Marami ring kulay na mapagpipilian which is maganda. Mesh uppers po siya. Close naman, close mesh. Very supportive pa rin naman. May mga stitching. Meron pa pong suede. Meron pa pong suede material din dito. Layering din yan, May mga synthetic leather dito, Talagang mix yung material niya, Suede na naman, synthetic leather na naman. Meron po siyang torsion plate na tinatawag nilang arc lock or arc support na rin po siya, guys. May TPU plate dito na tinatawag naman na unturn. Pero yung basically gusto ko yung nito, yung aesthetic niya. Unique and hindi siya mukhang mumurahin. Hindi siya mukhang tinipid. Kahit mesh pa yung gamit, okay yung itsura niya. Kahit yung mga leather niya, maganda tignan, Mukha naman premium. Hindi siya mukhang 3,200, 3,400, Kasi guys, ganun na to kamura ngayon. Minsan pag may voucher pa parang saktong 3,000 na lang to. Napakamura, budget side po talaga ito. Kaya dahil dyan, syempre mataas ang ibibigay natin dito. Meron naman siya ng mga bagay na hinahanap ko. Bibigyan ko ito ng 9 out of 10. Mataas pa rin, Siguro syempre gusto ko lang ng mas magandang uppers. Kahit close knit, mga ganun lang naman. Yun lang naman hinihingi ko sa kanya. Okay na rin, 9 out of 10 po tayo. Punta po tayo sa traction. Na ito talaga, nagulat ako dito. Very squeaky po ito. Meron po siyang herringbone pattern. Pagpasensyahan nyo na, madumi na po to in outdoor ko. Pero speaking of outdoor, hindi po siya napupudpud kagad. Matigas po yung rubber. Nasa gitna po siya Hindi po siya sobrang tigas. Kaya okay pa rin siya sa indoor, sorry. So indoor-outdoor po itong sapatos na to. Very versatile. Kung makaka-afford lang kayo ng isang sapatos, bagay na bagay ito, lalo na sa ganitong presyo, Hindi ko lang gusto kasi parang madali siyang mapasukan ng mga bato-bato, Hindi siya nag-a-attract ng dust masyado, napakadali pong punasan, Parang wala ngang dust na nakakaano sa kanya, Hindi siya dumudumi. Kaso lang yun nga, may mga bato-bato in betweens. May mga bato-bato in betweens siya, Ewan ko kung nakikita nyo. Pero may mga maliliit na bato-bato. Pwede naman tanggalin kagad. And tatagal din ito sa outdoor. Strong enough, matigas enough siya para tumagal sa outdoor. So, ganda. All around. Ang pwede kong in one word, All around po talaga. 9.5 out of 10 po ang ibibigay ko dito. Hindi ko lang na perfect dahil nga masyado siya nag-a-attract ng bato. Kung hindi yun nangyari, pwede ko i-perfect kasi maganda po mga stops nito. Stop po na dime siya lalo na kung malinis yung court. So, mataas po ibibigay natin dyan. So, next, punta na tayo sa safety and support na dito ako nagulat. Dahil nga doon sa uppers niya na close talaga, close mesh, and sa mga material na layering nito, infusing ng suede, ng leather, may unturn pa dito. So yung mga jab step, euro step ko, nasusuportahan nito, nako-cover niya. May stitching pa. So napakaganda po ng lockdown kahit papano. Tumaas pa yung quick foam
light para mag-act as a sidewall dito sa lateral side hanggang heel counter mo. So yung heel mo, pati yung lateral, may lockdown ka talaga mararamdaman. Guys, lagi kong inuulit, no, lagi ko sinasabi, very important yung heel counter kasi pag dito hindi supportive, malaki yung risk ng tapilok. Ito guys, supportive siya and nandun pa rin yung comfort at the same time, no? Plus may arc lock pa, may twisting support, may torsion support. No, medyo maliit nga lang siya, no? Saka plastic lang po ito, no, na ginamit. Okay pa rin. It gets the job done kahit papaano. Yung outrigger niya rin, makapal. Dahil nga, unturn, no? Ang nilalagay talaga nila tong unturn sa mga ganun eh. Nasa outrigger talaga siya. Meron pa mga flywire pala to guys, no? Ayan, no? May mga flywire, no? Yung mga wire na yan, no, nakakapit or nakahook din po siya sa lacing system, sa lace mo, para mas, ayan, no? Para mas maramdaman nyo yung kapit, yung lockdown, pag hinihigpitan nyo na po yung lace ninyo, no? So, dahil dyan, guys, bibigyan ko po ito ng 9 out of 10 sa safety and support. Parang humihingi lang pa ako ng more support dito sa heel counter. Konting-konti na lang. And gusto ko sana nilakihan nila to. Okay na sana ng plastic, pero sana medyo mas malaki pa. Next na tayo, punta na tayo sa fit and comfort na feeling ko ito yung isa sa pinaka-strong point. Ito, strong point niya kasi mesh to guys eh, no? Pag mesh naman talaga, tapos ganito ka padded, tignan mo to, may double yung padding dito, no? Meron pang padding dito, no, for your Achilles na talaga namang okay yung pakiramdam. Well padded po siya all throughout, no? Walang numinipis na area. And pag ganitong mesh kasi, may kahit pa paano may expand pa ng konti. Hindi mo mafe-feel na parang restrictive ka, parang minsan kasi may sobra eh. No, may support tapos sobrahan yung support. May ganong sapatos eh. Ito hindi. No, parang nasa tamang-tama lang kung comfort yung pag-uusapan. Marami ring forefoot flex, napakarami. Malambot itong sapatos na to. Step in comfort, okay pa rin. Hindi sobra-sobra kasi quick foam. Kahit may konting compression ito, medyo stiff pa rin siya. Ito yung quick foam na hindi katulad nito, no? Hindi ko to gets eh. Yung quick foam light, same lang, no? Quick foam light ng Zen, parang mas malambot. Tingnan nyo naman yan, guys. Bakit kaya yung quick foam light nito, almost same time lang naman sila ginawa, no? Same time lang sila lumabas. Siya parang medyo mas matigas. Konti lang naman. Yung mas malambot lang sana to, naku, ang ganda ng step-in comfort nito. Kasi palibot siya, comfortable, malambot eh. Yung weight naman niya guys, ang gaan nito para sa high cut. Though ina-expect ko yun, no? Kasi wala naman siya masyadong TPU plate. More on, ginamit niya lang is stitching para sa dagdag support, mga layering ng suede, ng leather. No? So, syempre hindi bibigat masyado. Kasi pag nilagyan mo na ng maraming TPU plate, doon naman bumibigat, no? Mobile pa rin naman kahit papano, mid-cut naman siya. Pag tumatakbo ko, okay na okay yung pakiramdam ko sa kanya. And yung fit nito guys, pwede ito sa wide foot. Wide foot friendly po itong sapatos na to. Maraming magiging masaya nito. And may big size pa yata ito, may Euro 46 pa sila dito. Minsan kasi ang nakakalungkot, no, yung 361 minsan Euro 45 na lang yung pinakamalaki. Ito umabot sa 46 po, no. So yung mga big guys diyan, saktong-sakto pang sentro pa naman to. Meron kayong sizes dito, no. Basta guys, perfect yung pakiramdam sa loob. Pag bumabagsak din ako galing sa talon, may space pang konti para mag-spread yung mga daliri ko, which is healthy sa paa, sa tuhod, kasi ganun po ang tamang pag-absorb ng impact ng paa natin. So guys, fit and comfort, sinabi ko na nga kanina, no, parang ito yung strong point niya. 10 out of 10 po tayo dyan, no? Next, punta na tayo sa breathability. Dahil po close po yung mesh niya, yung uppers, hindi po siya gaanong breathable. May pumapasok na hangin and lumalabas po yung mainit na hangin sa kanya, no? Kasi mesh pa rin naman to. Kahit pa paano, okay pa rin yung breathability niya. And sa tang naman, no, okay din yung breathability. Pero yun nga guys, naririnig nyo ako, okay, goods. Pero hindi po great yung breathability nito. So dahil dyan guys, breathability score, bibigyan po natin ito ng 8.5 out of 10. No, sa breathability score. Dahil guys, no, kahit in-outdoor ko siya, kahit mainit na mga panahon na yun, plus yung indoor pa na nilalaroan namin, mainit din, okay pa rin yung paa ko. Hindi siya masyado nagpawis, no? Kasi lumalabas nga yung mainit na hangin dito.
Next, punta na tayo sa cushioning. Full length quick foam light po ito. Ayan. Okay naman yung quick foam na to, no? Unlike yung mga mas luma pang quick foam dito na talagang masyadong nasa stiff side, masyadong nasa bouncy side. Ito may mga compression marks naman. Kahit pa paano may compression po siya. May konting lambot. Makapal naman po kasi yung quick foam dito. So, okay yung impact protection niya. Okay din yung bounce. May konting tulong pa rin. And dahil nga may torsion plate to, may konting bounce naman. May konting energy return. And may konting shock absorption naman to, no? Nandun pa rin yung court feel. Hindi po siya great. Hindi po siya low to the ground talaga. Pero nandun siya. Okay pa rin naman. So, you will feel fast pa rin. Quick pa rin. Nandun pa rin yung responsiveness, hindi lang super responsive. Kasi nga, anyway, hindi naman kasi ito pang point guard. 'Di ba? So, impact protection po talaga yung priority nito and yun po naman yung nabigay niya. Anyway, pang sentro, pang forward tong sapatos na to eh. So, dahil dyan guys, cushioning, mabibigyan po natin siya ng 9 out of 10. Kung siguro ginamit nito yung katulad talaga ng quick foam ng Zen 3 and gumamit pa ng malaki-laking arch support, mapi-perfect na natin to. Yun lang naman yung hinihingi ko. Konti lang naman, pero hindi naman deal breaker kasi super affordable nito. Hindi naman tayo dapat mag-expect ng too much. 'Di ba? Sa ganitong price point. Next, yun na nga, pinag-uusapan na natin yung price point. Punta na nga tayo sa price. Guys, nasa 3,000 na lang to, 3,200, 3,300. No, napaka-affordable sa ganitong technology. And for me, kung kayo tatanungin, sulit pa rin talaga to, no? Kaya naman pala marami nagtatanong nito sa akin. Marami pa rin nagre-request na gawan ko to na review. Kasi alam nila, no, yung quality and siguro naririnig-rinig nila sa mga kaibigan nila na panalo talaga tong sapatos na to. And yes guys, ma-recommend ko talaga sa inyo to. Panalo po talaga. Maglalagay po ako ng link dyan sa baba. Lazada, Shopee Mall po yan. Legit seller po yan. Kung sentro kayo, power forward na naghahanap ng budget shoes na versatile. Pwede sa indoor, pwede sa outdoor. Supportive pa rin. Mesh. Gusto nyo rin ng wide foot, gusto nyo very comfortable, ito po talaga yung bagay sa inyo guys. Marami pang kulay na mapagpipilian. I-click nyo na yung link dyan. And kung naghahanap pa kayo ng mga iba pang forward center na sapatos from 361 degree, maglalagay po ako dito ng link. Pindutin nyo lang po yan. And yung bilog dito, pindutin nyo rin para makasubscribe po agad kayo para lagi kayo updated sa mga next videos ko. Maraming po salamat sa panonood. Mag-ingat po kayo palagi and lagi nyo rin po tatandaan. So always, drink your protein. Bye!